Nagpadala ang Philippine Coast Guard ng mga divers sa Batangas kung saan nakadaong ang isang Chinese dredging vessel. Pero paliwanag ng ahensya, hindi nila maaaring paalisin ang barko sa lugar dahil tanging ang ECC lamang nito ang nakansela at hindi ang anchorage permit nito. May report si Kenneth Pasyente. Maaari pa rin manatiling nakadaong ang dredging vessel na nasa Lobo, Batangas. Ito ang nilinaw ng Philippine Coast Guard o PCG. Bagamat kinansela na ng Department of Environment and Natural Resources o DENR ang Environment Certificate Compliance ng naturang barko, hindi nila ito maaaring paalisin. Paliwanag ni PCG spokesperson Captain Armando Balilo, tanging ang ECC lamang ng MV Emerald ang nakansela at hindi ang anchorage permit nito na nagpapahintulot sa sasakyang pandagat na dumaong sa lugar. That would only pertain to the dredging operations. But insofar as the documents ng barko, base do sa shipping regulations, we do not see any problem at the moment. Okay, so ibig sabihin, they can stay there sa anchorage area. Pinapayagan sila doon. At wala naman silang na-violate na maritime regulation. Dagdag pa ni Balilo, anchorage area ang kinasadlakan ng naturang barko at may kaukulang permit din sa Philippine Ports Authority o PPA. Gayunpaman, para matiyak na walang masisirang yamang dagat doon, nagpadala na ang PCG ng mga diver para tignan kung may nasirang mga coral reef. Puro buhangin sir, bato buhangin lang. Bato buhangin? So walang coral? Lawak sir, wala sir. Sige, confirm. Malalim din yung pinagkakuluhan nila sir, siguro mga more or less nasa mga 30 meters. Okay. Wala rin palang problema. Bagamat wala pang nakikitang anumang paglabag sa maritime law ang dredging vessel, pagtitiyak ng PCG. Kami mismo sa Coast Guard, hindi kami papayag, no, na magkaroon ng kasiraan sa environment yung pananatili na rin. Pagka yun na naging usapan, wala na kaming dapat na ikilos kundi paalisin sila. Nitong Huwebes, dumaong ang MV Emerald para magsagawa ng dredging o pagkuha ng buhangin sa Lobo, kaugnay ng isang flooding control project ng lokal na pamahalaan ng Batangas. Kenneth Pasyente, para sa Bayan.